hearings, wala po, may hirapan pong makahanap ng butas. No? Nandito rin si Professor Louis Montemar, representing yung civil society, consumer, member din ng House Committee on Justice at isa sa mga maasahan natin sa pag-explain sa articles of impeachment na forward na sa Senate at awaiting yung start ng trial proper, if ever matuloy ang trial proper. Let's start with Kabataan Party List Representative Attorney Reneco. How would you sum up yung naging process ng hearings, tatlong hearings ng House of Committee on Justice, tapos in-approve ng plenary ang articles of impeachment na which is awaiting how would you say it? Yung nang once ma-form na yung House Senate Impeachment Court. Ngayong Monday yata, a day from now. Tapos matatakid yung articles of impeachment once ma-form na yung Senate Impeachment Court. Isama pa lang muna yung naging discussion sa House Committee, tapos yung approval ng plenary at yung prospects ng pag-defend ng impeachment position doon sa Senate. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-media at syempre lahat ng mga taga-pakinig sa ating media forum today. Simulan ko po doon sa sagot sa unang tanong. How would I describe the 8 hearings that underwent the House Committee on Justice noong na-receive ng House of Representatives yung several citizens' complaints for impeachment laban po kay VP Sara Duterte. I'd like to sum it up with 2 words: conservative yet fair. Galing na po ito sa taga-minorya, taga-Makabayan Bloc, and hindi po sa leadership ng House Committee on Justice. Definitely, kung naghahanap ng butas doon sa pagsasagawa ng House Committee on Justice hearings, wala po, may hirapan pong makahanap ng butas. Kung tignan natin, baybayin lang natin saglit kung paano po na-handle yung hearings. If itatrack natin, may ilang beses po na may difference of votes yung representasyong nandito ngayon, yung Makabayan, and yung majority of the House Committee on Justice. Pero hindi naman natin yung tinitake against dun sa process. Alam natin na yung stance ng committee on the record ay fair, conservative, para po hindi mahanapan ng butas. For example, yung on the question of whether bubuksan yung BIR tax returns na nakaseal ni VP Sara, we voted pwede, according to the plenary power of the House of Representatives when it comes to impeachment. But eventually, the committee decided na hindi. Ibigay na natin yung kapangyarihan at responsibilidad na yan sa Senate. Or even, the Makabayan Bloc sponsored complaint that was set aside by the House Committee on Justice dahil may pangamba na magamit pa yung date ng kailan final yung citizen complaint na yon vis-a-vis yung unang decision ng Duterte versus House of Representatives na na-overturn naman na. So, yun, conservative yet fair. So, anong inaasahan natin sa mga susunod na araw? Sa Monday, magsisimula na yung impeachment process as per current Senate President Alan Peter Cayetano, na nagpirma na ng document, but subjecting it to processes of the Senate
na yun dapat yung tutukan natin sa mga magdadaang mga araw. No? Procedurally, merong mga ilang araw na ibibigay natin sa prosecution and respondents para magpalitan ng answer and ng reply. No? That will take 15 days, after which may pre-trial. Then, saka lang sasalang sa trial proper.